Mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Amen po. May isa lamang akong katanungan sa inyo sa umagang ito. Do you want to live a long, healthy, and prosperous life? Amen. Andiyan ang angels, nagtitake down kung sino nag-amen. Kasi yung hindi nag-amen, hindi nila matatanggap yon. Kaya dapat aware kayo sa pag-amen. Ano? Do you want to live a long, healthy, prosperous, and satisfying life? Amen. Amen. Ang topic ko po sa umagang ito ay pinamagatan ko na Speak Your Way to a Long, Happy Life. Long, happy life. Pag happy life, syempre walang sakit. Pag happy life, syempre walang properly provided. Amen po ba? So lahat tayo, we aim to live a long and happy life. Ako man, bago umpisa na ang aking preaching, bibilisan ko lang to. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi with this coming November 3, 45 years old na ako. Napakabuti ng Diyos. Dumagdag ang edad pero hindi tumangkad. Pero salamat sa Diyos dahil yung wisdom niya ay patuloy niya binibigay sa bawat isa sa atin habang tayo ay nagkakaedad. Amen po ba? At the more na nagkakaedad, the more na nagiging mas masaya. Amen. At for the past few years, I've been battling with condition. Siguro mga, ano pa lang nun si Sammy, mga around 4 years old. Yearly nagpapa-opera ako. Thankful ako kay Lord. Yearly nagpapa-opera ako ng breast mass. And sa mga panahon yun, sa mga bawat taon na yon, laging puno ang puso ko ng pangamba. Aminado ako nangangamba. Although may faith tayo, yes. We declare faith. Pero every now and then, nire-remind ni Satan yung kondisyon na meron ako. Kasi pagkatapos kong operahan, after niyang humag-heal, meron na naman ako nakakapa. Yearly nagpapa-opera ako. And thankful pa rin ako dahil benign naman yung mga nakukuha sa akin na breast mass. And then, the last one is last year. Sabi ko, Lord, kailan kaya ako lalaya? Kasi naniniwala ako that sickness is spiritual. Amen po ba? Nag-uumpisa yung spiritual. And alam ko na may reason kung bakit ganon dahil si Satan ayaw niya na ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay malakas. Kasi yung buhay natin, gagamitin to, di ba? To spread the word of God para magamit tayo, maging ilaw at asin tayo ng sanlibutan. Pero kung papaano ka nga gagamitin kung ikaw ay masasakitin, di ba? Kaya sabi ko hindi ako papayag na lagi akong naandito yung hold ni Satan sa akin, hindi ko papayagan yon. Hindi ako papayag kahit kailan dahil tayo mga Kristiyano ay victorious tayo, warrior tayo. Hindi tayo pwedeng naandun lagi sa banig ng karamdaman, dapat lagi tayo nagtatagumpay. Amen po ba? The life of a Christian is from victory to victory. Amen po ba? Dahil nabubuhay tayo from grace to grace. The last one na nagpa-check up ako ay before nung huling operation ko, nagpa-oper noong mga 20, basta nalimutan ko na, bago tong huling operation ko last year. And yung doktor ko, may dala-dala siyang specimen. Naglakad siya sa harapan ko, sabi, Dok, ano yan? Kasi kachikan ko yung doktor eh. Specimen to nung breast na tinanggal ko kasi malignant. Ako magpapa-opera, kakaba-kaba ko. Pero malinaw na narinig ng spirito ko, sabi, you are walking on a grace ground. Lumalakad ka sa biyaya ng Diyos. Saan ka man magpunta, ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo. So hindi ako dadating sa puntong yon. Kinlaim ko yon. Hindi ako dadating sa puntong yan because I am walking on the grace ground. Malinaw. And lumabas ang biopsy ko, benign. And then pinalaya na ako ni Lord last year, last operation ko. Talaga naman, napakabuti ni Lord. At wala na, totally. Thankful ako this year, breakthrough. Diba? Napakabuti ni Lord. Kaya ikaw kapatid, kung meron ka mang sakit at karamdaman na nasa katawan mo ngayon, rebuke it, don't accept it, deny it, because hindi yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, malakas, malusog. Amen po ba? Masagana para gamitin tayo to expand the kingdom of God. Amen po. Oh, so much for that. Let's go dun po sa ating topic. Speak your way to a long, happy life. Yun po ay makikita natin sa awit. Please nga po. Psalm 34 verses 11 to 14. Sabi po doon, malabo.
na lang. Sabi sa Tagalog, lapit ako'y dinggin mga kaibigan at kayo'y aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundin at igalang. 12, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Di lang mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit, masama'y layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Napakalinaw, no? Sabi po doon sa English, come, children, listen to me. I will teach you what it means to fear the Lord. Do you want to really live? Would you love to live a long, happy life? Then make sure you don't speak evil words or use deceptive speech. Turn away from evil and do what is right. Strive for peace and promote it. Napakalinaw ng instruction ni Lord. Sabi niya doon, umpisa natin doon sa come, children. Makikita natin yung setting, no? Pag yung ama, tinatawag yung kanyang mga anak. Sabi niya, halika dito mga anak, tuturuan ko kayo. Na-imagine niyo ba tayong lahat, this morning, tayong mga anak ng Diyos, nandito tayong lahat, sabi ni Lord, halika kayo mga anak, tuturuan ko kayo. So itong setting na it's a family setting, a family gathering, wherein the father wanted to teach his children. Amen po ba? Sa umagang ito, nire-remind ang buong kongregasyon to have a teachable spirit. Kailangan magkaroon tayo ng teachable heart para mag-grasp natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Huwag nating ang kinina, magaling na ako, marunong na ako, mas magaling ako sa Kanya. Kailangan naandun tayo sa humility ng pagpapaturo. Kung sino man ang nilalagay na sa harapan nyo, merong kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya buksan natin ang ating mga isipan, ang ating mga pandinig. Huwag tayong matutulog. Huwag tutulog-tulog during the preaching dahil merong blessing na inire-release ang Diyos tuwing Sunday. Amen po ba? Amen. So, I will teach you what it means to fear the Lord. Quote and quote, fear the Lord. Ano nga ba yung fear of the Lord? Kasi, as a Christian, dapat malinaw sa atin to. Establish muna natin yung truth about the fear of the Lord. Meron yata akong nilagay dyan. Next yan. Okay, next please. Okay. What is the fear of the Lord? What is the fear of the Lord? Ano daw yung takot sa Diyos? Ito ba yung takot na nanginginig tayong lahat, hindi tayo makalapit sa Kanya? Noon, nung tayo makasalanan pa, takot tayo lumapit kay Lord, hindi nga tayo napunta ng church, di ba? Ay natin mga manalangin kasi nano tayo sa kadiliman. Hindi natin kaibigan ng Diyos, hindi tayo, we have no peace with God. But then, Jesus came. Amen po ba? Because of Jesus Christ's finished work on the cross, dahil sa Kanyang kamatayan, Jesus Christ has no sin, but on the cross, He made a sin for us. He was made a sin for us so that we will become the righteousness of God. Amen po ba? Tayo na pabilang ng matuwid dahil sa pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. And now we have peace with God. Malaya tayo nakakalapit sa Kanya. Sabi sa Romans 8:14-15, sabi po doon, for as many as led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Hindi na tayo natatakot kay Lord. Amen po ba? We, the believers of Jesus Christ, we no longer fear God. Hindi na tayo natatakot sa Kanya. Sa mundo, they are calling Him God. Malayo, may distance. But for us, we are the children of God. We call Him Abba, Father. There is closeness. Malapit. Hindi na tayo natatakot sa Kanya. So, ano ibig sabihin ng fear na sinasabi dito? Sabi po doon sa, tin-translate ni Jesus Christ yung fear na ito. Sa Deuteronomy 6:13, sabi po doon, pakibaba please. Sabi po doon, sabi ni Moses sa kanyang sa mga Israelita, nung nandun sila sa ilang, sabi nila, ni-remind niya, you shall fear the Lord your God and serve Him and shall take oath on His name. Pero pagdating ni Jesus Christ, kinote niya po yung sinabi ni Moses doon sa Deuteronomy 6:13. Pagdating sa Matthew 4:9-10, during the time na si Jesus Christ ay tinitempt ni Satan, sabi niya, pinakita niya kay Jesus yung lahat ng kayamanan sa mundo. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, sumamba ka lamang sa akin. Kinote ni Jesus yung sinabi ni Moses sa Deuteronomy 6:13, sabi niya, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and only you shall serve. The fear was translated into worship. So we as the believers of Jesus Christ today, we no longer fear God,
but we worship Him. We worship, we no longer fear God. Dito natakot sa Kanya, lumalapit na tayo dahil alam natin meron tayong amang nasa langit. Siya ay tatay na. Tayo yung mga anak na. Hindi na tayo alipin ng kasamaan at ng mga kasalanan sa mundong ito. Amen po ba? Because of Jesus Christ, we clothe the righteousness of Jesus Christ. Ngayon, ang tawag mo na sa Kanya ay tatay. Pag tumatawag ka ba sa tatay, pag tinatawag mo daddy, papa, tatay, takot ka ba? Di ba hindi? There is respect. Amen po ba? There is adoration. There is closeness. Yun ang nais ng Diyos na magkaroon tayo ng ganung kalalagayan sa harapan niya. So malinaw na establish na natin, that is not the kind of fear na nanginginig ka na during the time of the Israelites doon sa Mount Sinai, nung binaba ang kautusan, takot na takot silang lahat, nanginginig silang lahat dahil hindi nila kaya pakinggan yung boses ng Diyos sa dumadagundong na tinig at mga kidlat. Pero ngayon, sabi ng Romans, you did not receive the spirit of bondage again to fear. Hindi ka na dapat natatakot pa dahil ngayon ikaw ay anak na. You can call Him Abba, Father. Amen po ba? So wala nang takot. Yung andyan na sinasabi, how to fear the Lord is to worship. Come children, listen to me. I will teach you what it means to fear the Lord. The fear of the Lord is the worship of the Lord. How can you worship the Lord? Malinaw na sinabi dito. Dalawang pakibalik nga please yan. How do you worship the Lord? Watch your words and watch your action. Sabi po doon, di ba? Watch your words and watch your action. Don't say anything evil. Don't speak lies. We must always speak the truth. Dalawang bagay na dapat natin tandaan sa umagang ito na nakafocus ang ating pag-uusapan, which is how do you fear the Lord? How do you worship the Lord? You have to watch your words and watch your action. How do you watch your words? Don't speak evil words or use deceptive speech. How do you watch your action? Turn away from evil and do what is right. Strive for peace. So sa umagang ito, mag-focus tayo doon sa watch your words. Doon tayo sa watch your words. Kasi lahat dito guilty. Ako man ay guilty. Napakadali natin magsalita, di ba? We can utter words, napakabilis-bilis lang na hindi natin naiisip. Hindi na pala maganda. So, focus tayo doon. Amen po. Pakibaba, please. Sige pa, please. Sige pa. Yan. Sabi po dyan, God wants you to live a long, good life, satisfied with days. Sabi mo nga sa katabi mo, God wants you to live a long, good life, satisfied with days. Amen. Yung hindi nagsalita, walang ganun. Sorry kayo. Amen po ba? By watching what we say and doing what is right and striving for peace, we are also fearing the Lord and honoring Him. Napakadali sa atin magsalita. Alam mo ba, ang social media ngayon, grabe ang freedom, no? Lahat. Sino ba ang viral ngayon sa social media? Di ba yung issue about Francis M? Di ba? Ang bilis-bilis magbigay ng comment ng mga tao, ang bilis-bilis mag-judge. Sino nga ba ang dapat yung mga naandun lang talaga ang tunay nakakaalam ng totoong pangyayari. Pero yung buong Pilipinas, punong-puno ang comment ng kung ano-ano, di ba? Napakadali natin magsalita. Which is, wala man tayo sa sitwasyon para magsalita. So sabi ni Lord, isa sa dahilan, isa sa paraan, isa sa key, o yung susi na sinasabi ni Maring Jenna, isang susi para magkaroon ka ng mahaba, masaganang buhay, ay number 1, make sure you don't speak evil words or use deceptive speech sa verse 13. Kasi alam mo ba, we as children of God, merong power ang ating mga bibig. Amen po ba? Sabi nga sa Proverbs 18:21, life and death is in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa ating mga dila. Kaya yung mga dila na dapat gagamitin sa magagandang salita, worshiping God, honoring God, edify each and every one of us. I-edify natin yung patatagin natin yung mga kasamahan natin, yung mga nanghihina. Patatagin natin, amen po ba? I-encourage natin sila. Because your words carry weight and power. Bakit?
Bakit may power yung words natin? Because we are created in the likeness of God. We are created in the what it means to be created in the likeness of God. What does it mean? Ibig sabihin, God has given you the power and the authority and dominion to rule over. Amen po ba? Kaya sinabi ni Mary Jana kanina, bakit huling nilikha ang tao? Bakit tayo huling nilikha? Because God wanted us to rule over. Pamahalaan mo yan. Pamahalaan mo. Paano ka mamamahala? Di ba? Dapat meron kang power, meron kang dominion. We have this royalty, and it's a privilege for all of us, Christians, because we have this royalty. The sense of royalty in us, ibig sabihin, nasa mataas kang kalalagayan, hindi ka basta-bastang tao. Ano man ang sasabihin mo, may power, may weight. Mangyayari. Kaya yung mga bibig natin, rerentahan natin yan. Amen po ba? You are created to rule. You have a dominion. How did God created the universe? How did God get things done? He just spoke. And we, na nilikha ayon sa wangis ng Diyos, we can also speak for the things to be done. Amen po ba? We just need to speak and things happen. Kaya masama yung bigla ka na lang nagsasalita. Isusumpa kita, hindi pwede yun. Ang pangit mo. Baka maging pangit nga. Sorry, hindi yun. Ibig ko sabihin, may ano yun, may power, di ba? Pag sinabi mo yun, mabigat yun eh. Pag sinabi mo lang, pangit-pangit naman ito. Di ba, sakit-sakit nun? Hindi naman yun ibig ko sabihin. When you speak, things happen. Pag nagsasalita tayo, nangyayari ang mga bagay-bagay. Kaya kailangan nating rendahan ang ating mga bibig. Make sure you don't speak evil. Amen po ba? Meron tayong example na nangyari doon sa Old Testament. Doon sa Numbers chapter 13, verses 28 to 32. Pakibaba nga please. Yan. Yung story ng 12 spies. Yung Israelites, during the time na kinuha na sila ng Lord through Moses dun sa Egypt. At sila ay dadalhin sa Canaan, sa lupang pangako, sa promised land, the land flowing with milk and honey, ay dumating sa punto na naando na sila sa hangganan, doon sa Kadesh Barnea, yung lugar na hangganan na para makapasok na sila sa lupang pangako. Alam mo ba ang nangyari? Sabi ni Moses, sige, para makasigurado tayo, magpadala tayo ng spy. O, nagpadala sila ng 12 spies, representative ng each 12 tribes. 12 ang angkan, 12 ang lahi, 12, nagpadala ang bawat isa ng representative. Kasama dyan si Joshua and si Caleb. And then after 40 days silang nagmanman. Nakita nilang kalalagayan ng promised land. At ito na ang kanilang report. Sabi sa verse 28, sabi po doon, sabi ng 10 spies, ganito report nila, the people who dwell in the land are strong. Malalakas sila. The cities are fortified and very large. Malalaki ang mga muog. Hindi tayo makakapasok. And we saw the descendants of Enoch there. Mga higante, sabi niya. Ang Tagalog, masarap basahin sa Tagalog yun eh. Sabi po doon. Sabi po doon, hindi natin, ang malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sa verse 30, hindi natin sila kaya sapagkat malakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, malalaking tao nakatira doon at ang sino mang magtanggang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin roon ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihambing sa kanila. Grabe yung report, no? Nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Pero, ano nangyari? Dahil binigyan nila ng bad report yung buong Israel, yung lahat ng Israelitang kasama, nanginginig silang lahat sa takot. The majority of 10 spies spoke against, pakibaba please. Sige pa. Ayan. The majority of 10 spies spoke against going into the land that God had promised them. Pangit yung report nila. Yung 10, yung karamihan. The people believed them and paid the price for it. They spent 40 years wandering in the wilderness before dying out
without ever entering the promised land. So, 40 days silang nag-spy. Dahil nag-report sila ng hindi maganda, yung 40 days na yun, each day equivalent to 1 year. Come to think of it. For 40 years, nagpaikot-ikot lamang sila sa desert, sa ilang, Nagpaikot-ikot lamang sila sa ilang na nagsayang ng panahon. Samantalang, pwede naman nilang pasukin na sinayang nila yung kanilang buhay. At yung 40 years na yun, lahat ng 10 spies, pati yung kanilang mga angkan ay nawala. Yung age na yun, sa age bracket na yun, hindi sila nakapasok sa promised land. Sayang, di ba? Maraming mga opportunity sa buhay natin na minsan hindi nangyayari dahil may mga binibitawan tayong salita na hindi nakakatulong. Last week, I was really disappointed. Totoo naman, disappointed ako. Pero I still believe God. Alam ko God is working behind the scene in my favor. May mga deals ako na delay, may mga deals ako na na-cancel. Pero sabi nung kasama ko, nawawala na ako ng pag-asa. Bakit ka mawawala ng pag-asa? Meron tayong Diyos. Huwag mong sasabihin yan. Maniwala at patuloy pa rin tayong magtiwala sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Because God will bless the work of our hands. Anak niya tayo di ba? Hindi papayag ang Diyos. Those who believe in God will never be put to shame. Hindi mapapahiyang sino man nagtitiwala sa Diyos. Amen po? Sabi ko, hindi. I still believe at alam ko mas malaki. Naniniwala ako. Sabi ko, pigilan natin yung mga bibig natin sa pagsasalita ng mga bagay na hindi makakatulong. Kung hindi makakatulong yung sasabihin mo, manahimik ka na lang. Di ba? Pansin mo yung sa mga may kinakasal. Di ba? Pag sabihin ng pare or ng priest or ng preacher or ng pastor, sino sa inyo ang tututol? Walang tumututol. O sige, dahil hindi ka na, walang sino mang tumutol sa inyo, walang nagpahayag ng pagtutol, di ba may word na sinasabi, manahimik ka na lang habang buhay. Di ba ganon? Huwag ka na lang magsalita. Kaya nga, sige, manahimik na lang sana siya, di ba? Tapos ang issue. Para wala ng issue, di ba? Manahimik ka na lang, huwag ka na lang magsasalita kung hindi makakatulong ang salitang bibitawan mo. Amen po ba? Napakahalaga kasi ng ating mga sinasabi. Pero, mayroong dalawang tao na nag-stand up. Iba ang kanilang binigay na report. Yes, pareha silang nakarating sa lugar, pareha silang nakitang sitwasyon ng lugar. Pero ang report ng 10, lahat ng pangit. Pero pagdating sa verse 30, sabi ni Caleb, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo noon kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Sabi niya, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. Apakaganda ng encouragement ni Caleb, no? Sobrang ganda. Ang nakita niya, lahat ng magaganda ang nakita niya, nag-focus siya sa maganda. Yung 10 nag-focus sa lahat ng pangit. Kaya ano nangyari sa kanila? Wala. Si Caleb, nag-focus siya doon sa positive things. And sa chapter 14, verse 6, sabi doon, but Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes. 7, and they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed to spy out is an exceedingly good land. Exceedingly good land. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land to give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Kasama natin ang Diyos, sabi niya, napakaganda, napakainam ng lupain na aming nakita doon. Lusubin na natin sila, kaya natin silang talunin. Sabi niya, at mainam ang lupain at sagana sa lahat ng bagay. Mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Magtiwala tayo sa Kanya at huwag matakot sa mga tagaram. Madali natin silang matatalo kung kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang mga Diyos, kaya huwag kayong matatakot. Positive. Di ba mas masarap makarinig ng encouragement sa panahon ng nanlulupaypay ka, sa panahon na may dinaramdam ka, may problema ka financial, may problema kang spiritual, may problema kang physical. Napakasarap na marinig ka
na words of encouragement, di ba? Kaya nga may visitation tayo, di ba? May visitation team tayo. Pinapalakas natin yung mga kapatiran natin nanghihina, nanlulupaypay, ayaw nang umattend, nadi-discourage. Yun po ang ating role as a Christian. Amen po ba? So ginamit dito ni Joshua at ni Caleb yung word na a land which flows with milk and honey. Ito yung idiomatic expression. Tawag dito ay Hebraism. Idiomatic expression na nagpapakita na, parang tayo, di ba, may idiom din tayo, mga Pilipino, yung hindi naman talaga nagpo-flow with milk and honey, pero ibig sabihin, masaganang lupain. Kaya nakita nga nila, sabi nga sa Biblia, di ba, yung buwig ng grapes, napakahirap buhati, binubuhat pa ng 2 tao, di ba? So, ganun kainam yung lupain. So, sabi ni Joshua, ni Caleb, lusubin na natin sila. So, dahil dyan, next slide please. Only Joshua and Caleb, the 2 spies who believed God's word and spoke about how they were able to take the land, made it into the land flowing with milk and honey. Sila lamang sa kanilang generation ang nakapasok. So, nakita niyo yung effect ng ating mga sinasabi, ng ating mga salita, ng sinasambit ng ating mga bibig. Buhay at kamatayan talaga nasa dila nating lahat. Amen po ba? Merong power yung ating mga dila. So, napaka-importante, pakibaba please, that we speak in a tongue of faith. How do we speak in a tongue of faith? Paano daw yun? Sister Jelly, yung tongue of faith. Eh di kung ano yung paniniwalaan mo sa Diyos mo, yun lang ang sasabihin mo. Amen po ba? Anong paniniwala mo sa Diyos mo? Mabuti ba siya? Yun din ang dideklara mo. Ang Diyos mo ba ay mapagbigay? Yun din ang dideklara mo. Ang Diyos mo ba ay nagpapagaling? Yun din ang dideklara mo. And by declaring it, you are exercising your faith. Amen po ba? Napakahalaga ng faith sa buhay ng isang Kristiyano dahil doon tayo nabubuhay. We have been justified through faith. Napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Jesus na sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tayo ay pinatawad sa ating makasalanan at tayo ngayon ay malaya na at wala ng kasalanan, walang bahid ng kahit anong dungis. Malaya ka na sa kasalanan, ikaw ay pinatawad na, wala ka ng kasalanan at ang lahat ng pagpapala na ng Diyos na para sa iyo ng Amang nasa langit ay malaya mo nang matatanggap. Yun ang ating pananampalataya as Christians, right? Yun din ang bibigkasin mo. Exercise your faith. Amen po. Because our words reveal what you truly believe inside. Kung ano nga laman ng puso mo, yun din ang lalabas sa bibig mo. So be careful. Kaya nga, pinapaalalahan na ng mga tao, di ba, na itim yung tongue kasi nakikita doon yung personality, yung pagkatao mo. Kung anong lumalabas sa bibig mo, yun ang pagkatao mo, yun ang pinaniniwalaan mo, di ba? Kaya mas mahalaga, mas importante rin na huwag tayong basta ng daldal na lang. Isipin. Yung mga lahat ng salitang bago natin sasambitin, iisipin muna natin. Amen? Sa Numbers 14:24, sabi ng Lord, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him, and he has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. What kind of spirit does Caleb has? Anong spirito meron si Caleb? He has the spirit of faith. Amen po. Caleb, hindi dinayin ni Caleb na meron naman talagang mga higante. Meron naman talagang mga matataas na muog. Mahirap, may mga giants. Pero, anong ginawa ni Caleb? Sa kabila na nakita niya, andoon yung pananampalataya niya sa Panginoon. He did acknowledge. He didn't deny that there were giants in the land, nor did he deny that there were large fortified cities, but he did acknowledge how big his God was. How big your God? How big is your God? Ako, malaki ang Diyos ko. Ewan ko sa inyo. Malaki ang Diyos ko. Mas malaki sa problema ng dinadala ng mundo. Mas malaki sa sakit at karamdaman. Mas malaki sa kahirapan, sa kakapusan. Mas malaki sa lahat ng bagay na naandito sa mundo. Mas malaki sa lahat ng problema. Amen po ba? Malaki ang Diyos natin. Doon tayo mag-focus. Dahil diyan, he exercised his faith. Pakibaba nga please. Paano daw nag-work ang faith? Faith works through believing and speaking. Kung meron kang pananampalataya mo, speak it. Amen po ba? Sabihin mo,
kung ano yung pananampalataya, may sakit ka, pero ang sabi ng Diyos, and I will take every sickness away from them. I will take away every sickness from them. Sabi sa Deuteronomy, sabi ni Lord. Yun di ba ang pananampalataya mo, may sakit ka, di sabihin mo, sabi mo, Lord, tatanggalin mo lahat ng sakit at karamdaman ko. Sabi mo, Lord, by the stripes of Jesus, I am healed. So I am healed. Di ba? That's faith. So in every situation, speak your faith. Speak your faith. Kasi, sabi nga, angels encamp around us. Bawat isa sa atin may angels. Dito, may mga angels tayong kasama, hindi natin nakita because they are spirit. Amen? And they are just waiting for your command. Paano may kukuman ng angel? They speak the word of God and speak your faith. Amen po ba? May hininga ka kay Lord. Lord, gusto kong magkaroon ng pera. Gusto ko tong deal na to. I'm declaring in the mighty name of Jesus. This is all been done. Gawa na to, done na to, akin na to. That's faith. Meron kang pangangailangan sa bahay, bayarin. Ang kakayahan natin limited. Kaya sabi ni Lord, huwag tayong magtiwala sa kakayahan natin, kaalaman, karunungan. Dahil magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, limitado ang alam natin, ang kakayahan natin. Pero ang kapangyarihan at kakayahan ng Diyos, unlimited. Kaya nga sinasabi ni Jesus, di ba, doon sa during the time of His ministry, oh, you of little faith. Lagi niya sinasabi yan, lagi niya binabanggit sa mga tao. Bakit? Gusto niya, you ask big from me because andito sa akin ang lahat. Pero bakit ang liit-liit ng pananampalataya mo, pwede ka namang kumuha ng madami. Bakit isa lang? Di ba? Pwede mo namang hingin lahat. Oh, you of little faith. Pero yung little faith na yan, pag in-exercise mo yan, lalago yan. Tataas yan, lalaki yan. Mamumunga yan. Nag-umpisa naman tayo doon sa maliit na faith, di ba? Pero habang hinahakbangan mo yung faith mo, habang patuloy ka nagpo-focus sa pangako ng Diyos, hindi mo na na-realize, lumalaki pala yung faith mo. And then without you knowing it, bakit hindi na pala ng pananampalataya mo? Amen po ba? Just focus on the goodness of God. Makikita mo yung faith mo mag-grow ng mag-grow. Amen po? So faith is an exercise of authority. And as a believer, you have to use this authority. Amen po ba? Faith works through believing and speaking. That's why the Lord wants us to guard and watch what we are saying about our lives, our children, our health. Because with our lips, we either release faith or miracles or hinder them. Gusto mo bang mahinder? Hindi matuloy? Mapigilan yung hinihingi mo kay Lord? Iwasan mo magsalita ng hindi magagandang bagay, hindi magagandang salita. Amen po ba? Next, please. The Lord also wants us to have such a spirit of bold faith. He wants to fire up our spirits and impart to us the spirit of faith so that we become Christians with a different spirit. A spirit that says, I believe and therefore I speak. Ano yung pinaniwalaan mo? You believe and therefore you must speak. Amen po ba? You are not an ordinary Christian. Kasi katulad na sinabi ko kanina, you are a royalty. You are a Christian with a different spirit, katulad ni Caleb. Sabi nga sa Matthew 5:13-16, the Bible says, you are the salt of the earth. You are the salt. Basahin natin. Masarap siya basahin sa Tagalog. Sa Matthew chapter 5, verse 13-16, sabi dito, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. You are the salt of the earth, of the world. Ikaw ang asin ng sanlibutan. You are as the salt daw. As a Christian, you are the salt. Ano ibig sabihin nun? Ano ba ang salt? Nagpipreserve. Amin po ba? Sabi niya, ikaw ay agent to preserve the world, to preserve the humanity. How? Gamitin mo yung bibig mo. Speak good things. Encouraging words. Words of faith. Para yung mga tao na nag-uumpisa ng mawala ng pag-asa, ng lulupaypay, nakukurap na yung kanilang isipan. Di ba ang social media ngayon, grabe magkurap ng isipan ng tao, di ba? Grabe! Pero ikaw, bilang asin ng sanlibutan, you have this power
to preserve yung pamilya mo, yung community mo, yung bansa mo, yung buong mundo. Maging agent tayo to preserve the morality ng bawat isa sa atin. Ma-preserve yung faith ng bawat isa sa atin. Ma-preserve yung ibinigay sa atin ng Diyos na blessing. Amen po ba? Gamitin yan. Ang salt ay nagpe-preserve. Ang buhay mo, ginagamit din pang preserve para hindi mabulok yung pagkatao ng mga tao sa paligid mo, ng mga mahal mo sa buhay, na hindi sila mapahamak, kundi sila man ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama si Kristo sa pamamagitan mo. Gamitin natin yung ating bibig as an agent to preserve. Amen po ba? Preserve the morality. Ang morality ng mundo napakatindi ngayon. Diba? Degraded. Yung mali, tama na. Ang majority, kahit mali, dahil majority, tama na yon. Pero hindi porket majority, tama sila. Meron tayong boses. We as the children of God, meron tayong boses. Amen po ba? Gamitin natin yun to preserve the world. And you are the light, sabi niya. You are the light of the world. You are like a city on a hill. You shine. Nagliliwanag ka. Without you knowing it, nagliliwanag ka pala. Sa mga kasama mo na nawawala na ng pag-asa, pag nagsalita ka, nagkakaroon sila ng pag-asa. Nai-encourage sila. Nagliliwanag muli yung kanilang isipan, yung kanilang pag-asa, tumataas muli. Gamitin natin yon as salt and light of this world. Gamitin natin yung pribilehiyo. It is our privilege as Christian to shine and to preserve. Amen po ba? We are the agent of preservation and light of this world. Ayaw natin na madilim, di ba? Dapat magliwanag tayo. Patuloy nating pag-ilawin, Sabi nga, the city on a hill cannot be hidden. Hindi ka maitatago dahil nagliliwanag ka. Kahit saan ka magpunta, there is something in you. Pagpasok mo sa isang room, pagpasok mo sa isang gathering, ma-feel nila, masisense nila, there's something in you. Amen po ba? Dahil naandun yung Shekinah glory of God, yung glory ni Lord nasa iyo. Ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Gamitin natin yun, wag nating sayangin. Amen po ba? Take natin ang every opportunity to hawaan natin sila ng ating light, ng ating glory, ng ating shine. Na kung anong meron tayo na tinanggap natin kay Lord, hawaan natin sila. Wag tayo magpapahawa sa kanila. Amen po ba? So, gamitin natin yon sa pamamagitan ng ating mga pananalita. Amen po ba? And sabi sa Joshua 14:10, nakita natin ang buhay ni Caleb dito. And now behold, sabi diyan, and now behold, the Lord has kept me alive, sabi ni Caleb, as he said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness, and now here I am this day. 85 years old. Sino ang 85 years old dito? Wala. And now, here I am this day, 85 years old. As yet, I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Pakatindi. 85 years old si Caleb, sabi niya, ang lakas ko katulad pa rin ang lakas nung sinugo ako ni Moses. Nung mag-spy tayo sa land of Canaan, malakas pa rin ako. 45 years na nakaraan. Pero ganun pa rin yung lakas ko, hindi nagbabago. Napakatindi, no? Dahil sa kanyang pananampalataya at sa pagbigkas niya ng magagandang report, pinanatili ni Lord yung kanyang lakas. Na-overcome niya yung 45 years sa wilderness. Silang dalawa ni Joshua, nakapasok sila sa Promised Land. And 85 years old si Caleb, sinamo niya si Joshua, sabi niya, bigay mo sa akin tong bundok na to, give me this mountain, the Hebron. Hebron yun yung para sa kanya. Kasi nung pumasok sila sa Promised Land, hinati yun sa 12 tribo, sa 12 tribes of Israel, hinati, pinortion nila yon. At doon sa tribe ni Caleb, napunta yung part ng Hebron. Pero yung Hebron, bundok yun na napakaraming giant. Pero sabi niya kay Joshua, ibigay mo sa akin tong bundok na to, malakas pa rin ako. Kung gaano yung lakas ko nung time na nag-spy tayo dito sa Canaan, ganun pa rin yung lakas ko. Kaya ko pang magkipaglaban. Punta tayo sa Joshua 14:10. Sabi nyo, totoo ba yun? 85 years old, lalaban pa. Andyan yan, hindi ako nagsisinungaling.
Sabi dito, 45 taon nang lumipas buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moses. Nooy naglalakbay pa sa desierto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon, ngunit hindi ko pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako isugo ni Moises upang siyasatin ang lupain ito. Kaya ko pang magipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin sa mga higante na nakatira doon at matitibay ang pader, naglalakihan ang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing gayang ipinangako niya. Apakatindi ng spirit. 85 years old, lalaban pa. Apakatindi no, kaya ko pa, pero totoo ang nangyari. Nilabanan nga ni Caleb yung mga higante at nakuha niya yung bundok ng Hebron at napunta sa kanilang lahi. Di ba? Napakasarap, no? Sino ba sa inyo ang 85 years old na gusto pang lumaban? Lumaban sa paghayo. Amen po ba? Asa si tatay? Wala si tatay? Lumalaban pa. Wala ba? Wala. Pero tayo, amen po ba? 85 years old, dahayo pa rin tayo. Mangangaral pa rin tayo ng salita ng Diyos. Hindi tayo ugod-ugod. Amen po. Maraming tao sa Biblia they live to a long, healthy, and satisfying life. Abraham, di ba? Napakatagal niya na buhay. Si Isaac, si Moses, namatay siya pero hindi nanghina ang kanyang katawan, hindi nanlabo ang kanyang mga mata. Amen po. Masarap yung kamatayan na natulog ka lang, hindi na sakit at karamdaman. Di ba? A glorious death. Yun ang hingi natin kay Lord, a glorious death, walang sakit, matutulog lang. Or kaya intayin natin yung rapture. Di ba? In a twinkling of an eye, andyan na si Lord, sunod na tayo. Andyan na agad tayo. Na-convert na yung corruptible bodies natin to incorruptible one. Hindi na, wala na sakit, wala na karamdaman. Forever healthy, forever young. Amen po. Sarap isipin nun. Forever healthy and forever young. Walang imposible kay Lord. Sabi ng anak ko, Mami, ilang taon ka na? Magpo-45. Kinumpute niya kung ilang weeks, ilang days, ilang minutes. Kinumpute niya kagabi. Sabi ko, hindi ko alam kung paano kumputin yon. Sabi niya, kinumpute niya, hindi ko alam kung ilan ang computation niya. Tapos one time, sabi niya sa akin, Mami, mabubuhay, English ang pagkakasabi niya, Mami, mabubuhay ka ba hanggang 200 years old? Sabi ko, yes. Amen. Walang imposible kay Lord. Paano dumating ng rapture, di ba? Hindi na ako namatay, kundi na-glorify na lang yung body ko, di ba? Walang imposible kay Lord. So, yon, si Caleb, 85 years old, malakas pa, malusog, at kaya niya pang lumaban sa giyera at nanalo nga sila. Nakuha niya yung bundok ng Hebron at magpahanggang ngayon yung bundok ng Hebron ay napunta sa kanyang lahi. Yun ang kanilang mana. Amen po ba? So, tayo man ay ganun din. Mangarap tayo ng buhay na malakas. Mangarap tayo ng buhay na nag-ano pa rin. Sumusunod, nagsusumba. May kausap akong matanda, 75 years old, nagsusumba. Di happy-happy din siya. Diba? Malakas pa rin. Pero tayo, ang pagsumba natin para sa paghayo to ng Panginoon. Para sa paghayo, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po. Sino ba sa inyo dito ang nangangarap na pagdating ng 75 years old, magta-travel around the world pa? Amen. Magta-travel around the world pa. Next, please. Mababa na yung sinabi ko. Sabi ko, bibilisan ko lang. Mabilis na to, mabilis na mabilis. So, napaka-importante. Sabi mo, Sister Jelly, nung unang panahon yan, hindi na pwede sa amin ngayon yan. Hindi. Kasi sabi sa 1 Peter 3, verses 10 to 11, the promise still apply to the people under the new covenant. Para sa atin yon. Kinote din to ni Peter. Sabi niya, yung Psalms 34 verses 12 to 14, sabi niya doon, sa 1 Peter 3, 10 to 11, for he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Bakit sinabi to ni Peter sa New Testament? Para sa atin din to. Hindi lang yung mga nasa Old Testament ang mabubuhay na matagal. Tayo din. Amen po ba? At ang sekreto is, you have to control. We have to tame our tongue. Pigilan daw yan, bibig na yan. Yang nang di lang rendahan, kontrolin. Amen po ba? We all love life and want to see good days. Not just long life, but long life full of good.
And the secret to a long, good life is in your mouth. Next, please. Sabi doon sa James 3:8-9, but no man can tame the tongue. Wala daw sino mang makakapigil sa bibig na ito, sa dila na to. Basahin natin sa James, Santiago chapter 3, verse 8-9. Ayan. Sabi dito, chapter 8. Sabi dito, kailangan daw, sabi ni Peter, we have to tame our tongue, refrain our tongue from speaking evil. Pero sabi ni James sa chapter 3, verses 8-9, ngunit walang pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na kamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait. So sa iisang bibig nang gagaling daw ang out of the same mouth proceed blessing and cursing. Sa bibig daw ng ito, tayo ay nag-worship sa ating Diyos. At sa bibig din ito, tayo ay nalalait ng kapwa natin. Sumusumpa ng kapwa natin. Sabi nyo, Sister Jael, hindi man ako nanunumpa ng kapwa ko. Hindi man ako nalalait. Simula na nakilala ko si Lord, hindi na ako ganoon. Nagbago na ako. Pero sabi sa dictionary, next please. A curse is speaking something that puts someone down. When you malign, slander, or tell the untruth about someone, you are cursing that person. Pag ikaw daw ay nangiinsulto, minamalit mo yung kapwa mo, or nagsasalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo, nagsasambit ka ng masakit na pananalita, o ikaw ay naninirang puri, ikaw daw ay sumusumpa sa kapwa mo. Ay, ganon? Grabe. Lahat tayo guilty, di ba? Lahat tayo guilty. Di ba? Sumpa pala yun. Yung mga sinabi ko pa yung sumpa pala yun. Sabihin mo lang na, pasaway ka talaga, sumpa pala. O ingatan natin ang mga dila natin. Amen po ba? Paano nga ba nagsasambit ng curse? Paano ba kinurse ni Jesus yung fig tree? Sabi sa Matthew 21:19, sabi po doon, hindi naman sinabi ni Jesus na, I curse you. Sinusumpa kita. Hindi Ano sinabi ni Jesus? Let no fruit grow on you ever again. Wala nang bunga. Hindi ka na makapapamumunga pa kahit kailan. Ano nangyari sa puno ng igos? Kinabukasan, namatay. Sumpa, yun lang sinabi ni Jesus Hindi ka na makakapamunga kahit kailan. Namatay ang igos. Ganon din yung salita natin. Di ba sabi ko sa inyo kanina, yung bibig natin may power. Dahil royalty ka. Ay, dapat pigilan mo yung mga sinasabi mo. Isip-isipin mo na, isip-isip bago magsalita. Kung sasabihin sa anak mo, pakakulit sumpa pala yun. Pasaway Sumpa pala yun. Tame our tongue. Lord, help us tame our tongue. Dahil sa kakaya natin, hindi natin kaya. Pero sa biyaya ng Lord, kakayanin natin, di ba? Lahat naman tayo umaasa sa biyaya ng Lord to tame our tongue. Hindi natin kakayanin. So how do we tame our tongue? Pakibaba nga, please. How do we tame our tongue? Paano natin ito rerentahan, pipigilan at kukontrolin? Sabi doon sa Ephesians 5:17-20, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. What is the will of the Lord? Do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. The will of the Lord is for us to be filled with the Spirit. Mapuspos tayo ng Espiritu para matame ang ating tongue, and speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in our heart to the Lord, giving thanks always for all the things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. How do we tame our tongue? Fill ourselves with the Holy Spirit. Paano? Speaking to one another in psalms, in hymns, and spiritual songs. May napipicture out kayong setting dito? Be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms, in hymns, and spiritual songs, singing and making melody in our heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in heaven. Napipicture out ko dito ang buong congregation na sumasamba. In unison, in one accord, during Sunday worship service. Dapat pala pag day off ka ng Sunday, huwag ka nang tumambay sa bahay, huwag ka nang munang gumala kung saan-saan. Pumunta ka sa church.
Andun yung mga taong sumasamba sa Diyos. Mapupuspos ka ng banal na Espiritu. Kakanta ka kay Lord. Ang labi na ito, ano ang lalabas? Puro pagpupuri at pagkasamba sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya pag tayo pinapapunta, pag Sunday, wag nating sayangan yung Sunday. Pumunta tayo dahil magpapalakasan tayo dito, kakanta tayo ng sabay-sabay. Kahit na magkanta, pause ka pa, kahit na ang boss may pangit, kumanta ka sa Panginoon, maganda yan sa Panginoon. Amen po ba? Noong time na song lead ako, kahit na pangit ang boss ko, wala akong pakialam, basta mag-song lead ako. Para kay Lord, di ba? Hindi ako na andito to itaas ko yung sarili ko, kundi magpuri kay Lord. Sabi nga ni David, higit pa rin ang gagawin ko para papurihan si Lord. Amen po ba? Ganon din tayo. Huwag nating pakinggan yung, parang palaka naman yung kanta niya. Parang boss palaka naman. Wag mo pakikinggan. Maganda yan sa pakinig ni Lord. So every Sunday daw, sabi dito, na-picture out ko to magkakaroon tayo ng, mapupuspos tayo ng banal na Espiritu. Kung every Sunday, huwag tayong magsawa sa pagdalo sa mga gawain katulad nito. Amen po ba? Magpapalakasan tayo, magsasama tayo, magpupuri sa Panginoon, at sa pamamagitan niyan, matitim natin ang ating mga dila. Kung nasa bahay ka lang, may pumuntang kapitbahay at may sinubong sa'yo, doon ka na rin dadagdag. Ang babae, ganun yan Nagsalita lang ng isang topic, ang dami ng tinagdag. Hindi naman niya kagalit niya na rin. Diba? So, dapat iwasan natin yun. Pumunta tayo, paano tayo makakaiwas? Pumunta tayo sa gawain ni Lord. Amen po. Nandito tayo. Sunday is off day. No work. Instead of staying at home or gumala, sa church na lang tayo para mapuspos tayo ng banal na Espiritu. On your own, you can sing and pray in the Spirit for your own edification. Kahit din sa bahay. Pwede ka rin kumanta, umawit sa Panginoon kapag meron kang mga trials, meron kang pinagdadaanan. Sing in the Spirit. Kumanta ka, umawit ka. Hindi si Lord na andyan sa tabi mo yon. Alam mo ang namamagnify mo every time na nagpipray, kumakanta ka. Hindi na mamagnify yung sitwasyon mo, kundi na mamagnify mo yung kalakihan, kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, at na magmagnify mo yung pananampalataya mo. Kaya tayong Kristiyano, iba tayo pag humarap sa mga trials. Magaang. Andun agad yung hope. Ma-overcome natin. Kasi every time na tayo ay nagpupuri sa Panginoon, nare-release yung faith natin. Yung banal na Espiritu, kinikwiken yung heart natin. Binibigyan tayo ng kapayapaan. Sabi, may problema pero bakit at peace ako? Dahil yung banal na Espiritu nangungusap. Subukan nyo, pag may problema, umawit ka sa Panginoon, kumanta ka sa Panginoon. Magbabago yung perception mo sa sitwasyon. Magkakaroon ka ng bagong idea, magkakaroon ka ng solusyon. Amen po ba? Yun ang kaya natin na hindi kaya ng mundo. We fight by magdi-delve tayo sa word of God and magsising tayo ng mga makalangit na mga awitin at ma-overcome natin ang ating mga problema. Magaang ang pagharap sa problema pag ikaw ay isang Kristiyano. Amen po ba? And when you are under stress, when worries and anxieties fill your heart and mind, sing and pray in tongue. As you do, you will find God filling with His Spirit and His divine life and power flowing into you, your body, your mind, and your situation. Alam mo ba, meron pang isang gift na binigay si Lord. During the day of Pentecost, binigyan ng gift ang mga tao noon. Pati tayo ngayon, meron na rin gift noon, the speaking in tongues. Kung sino ka man, nasain natin yun. Magkaroon tayo ng the spirit of speaking in tongues. Dahil yun yung heavenly language na hindi pwedeng i-wiretap ng enemy. Hindi naiintindihan ni Satan yun. Amen po ba? Our spirit talks with the Spirit of God. I-activate natin at nakakapagpa-edify yun ng ating pananampalataya. Nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kung meron ka mang speaking in tongues, gift of speaking in tongues, exercise it, gawin mo yan every day of your life, every minute. Hindi mo naman kailang magsisigaw. Yung lang ba, yung may maliit lang na boses, mag-isa ka lang, pag may trials ka, may problema ka, may sakit karamdaman ka, kung meron kang gift of speaking in tongues, do it. Makakatulong sa'yo. Amen po ba? Ako nais ko rin yun, maranasan ko yung speaking in tongues. Magkaroon ako ng ganon. Kasi during the day of Pentecost, nung bumaba ang banal na Espiritu, ang lahat ng alagad ng Diyos at ang lahat ng mananampalataya ay nagsalita sa kanya-kanyang iba't ibang wika. Amen po ba? Nagkaroon sila ng
bawat isa nagsalita sa iba't ibang wika na ang nakakaunawa lamang ay ang Espiritu ng Diyos. Amen po. That's the gift. Pag meron ka nun, thank God. Masarap magkaroon ng ganon. At exercise natin, nasain natin, ako ninanasa ko rin yun. Gamitin natin for self-edification. Amen po ba? And then, papakibaba please, as you fill your mouth with this heavenly prayer, pakibaba naman po. As you fill your mouth with this heavenly prayer language, there will be no opportunity to speak evil and deceit, but there will be peace and anointing and spirit-led words, thoughts, and deeds. So pag pinuno natin ang ating mga labi ng mga makalangit na salita, makalangit na mga awitin, at kung meron kang gift of speaking in tongues, magkakaroon ka ng peace. Magkakaroon ka ng guidance ng Holy Spirit. Masarap yung buhay na led and guided by the Holy Spirit. Amen po ba? Kasi laging tama ang gagawin mo. Maging yung isipan natin, nakalinya doon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi ka nang pala reklamo. Bakit ganito, bakit ganyan? Dahil you are led by the Spirit of God. And para sa aking conclusion, nasinulat ko ba dyan? Pakibaba, madam. Ayun. Sa aking conclusion, by watching what we say and doing what is right and striving for peace, we are fearing the Lord and honoring Him. Fearing, worshiping Him, and honoring Him, causing us to live a long and satisfying life. Amen? Tumayo po yung lahat ng mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, na mabubuhay ng matagal at masagana. Amen po. Purihin ng Diyos sa kanyang lahat ng kapurihan.